Dati, kapag hawak ni Terence Romeo ang bola, alam ng buong PBA na may malaking posibilidad na may susunod na puntos. Isa siya sa pinakamapanganib na scorer, kinatatakutan ng mga kalaban at hinahangaan ng milyon-milyong basketball fans. Pero paano nga ba bumagsak ang career ng isang manlalarong minsang nasa tuktok ng Philippine basketball? Bakit ngayon wala na siya sa PBA at higit sa lahat, may pag-asa pa kaya siyang makabalik? Ito ang kwento ng pagsikat, pagbagsak at patuloy na pakikipaglaban ni Terence Romeo. Pero bago tayo magpatuloy kung isa ka sa humanga kay Terence Romeo, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ipinanganak si Terence Bill Vitanzos Romeo noong Marso 16, 1992 sa Cavite. Ang kanyang ama na si William Romeo ay mula sa Cebu, habang ang kanyang ina na si Ewedis Romeo ay tubong Surigao City. Bata pa lamang si Terence ay namulat na siya sa basketball dahil ang kanyang ama ay naging varsity player noon at nangarap ding makarating sa Philippine Basketball Association. Malaki ang naging impluensya ng kanyang pamilya sa kanyang paghubog bilang atleta. Ang disiplina at suporta na natanggap niya habang lumalaki ang naging pundasyon ng kanyang basketball career. At dahil sa kanyang paghanga kay Robert Jaworski at pagnanais na bigyang pugay ang pangarap ng kanyang ama, naging makabuluhan sa kanya ang jersey number 7 na ginamit niya sa kanyang career. Pero hindi basta-basta dumating ang tagumpay. Matagal na nag-ensayo si Terence upang mapaunlad ang kanyang ball handling, crossover at scoring ability. Sa kanyang high school years, naglaro siya sa San Juan de Letran bago lumipat sa Far Eastern University noong 2009. At dito nagsimulang mapansin ng mas malaking basketball community ang kanyang pangalan. Sa UAAP Junior Division, nagpakawala si Terence ng isang performance na hanggang ngayon ay bahagi ng kanyang legacy. Laban sa University of the Philippines Integrated School, nagtala siya ng napakalaking 83 points. Isang performance na nagpakita kung gaano kalaki ang kanyang scoring potential. Pag-akyat niya sa FEU Senior Division, lalo niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan. Noong 2010, nakuha niya ang UAAP Rookie of the Year Award. Patuloy siyang naging dominanteng scorer hanggang sa maging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa college basketball. Bago tuluyang pumasok sa PBA, naglaro rin siya sa PBA D-League para sa Cebuana Luillier Gems at Big Chill Superchargers. Dito niya masinasa ang kanyang laro bago sumabak sa professional level. Noong 2013, dumating ang malaking pagkakataon. Pumasok si Terence Romeo sa PBA draft at napili bilang 5th overall pick ng Barako Bull Energy Cola bago napunta sa Global Port Batang Pier. At doon nagsimula ang pagsilang ng tinatawag ng maraming fans na scoring machine. Sa kanyang ikalawang PBA game pa lamang, nagpakawala na siya ng 34 points laban sa Air 21 Express. Mabilis ang kanyang galaw, mahusay ang ball handling at napakahirap niyang bantayan kapag nakakuha na ng momentum. Unti-unting naging isa siya sa mga pinakakilalang scorer sa liga. Noong 2015, nakuha niya ang PBA 3-Point Shootout Championship, All-Star Game MVP at Most Improved Player Award. Napabilang din siya sa PBA Mythical Second Team. Pagsapit ng 2016, lalo siyang umangat matapos mapasama sa PBA Mythical First Team. Nag-average siya ng mahigit 24 points bawat laro at naging malaking bahagi ng pag-abot ng Global Port sa semifinals. Sa mga sumunod na taon, lalo niyang pinatibay ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na offensive guard sa bansa. Pero habang sumisikat ang kanyang pangalan sa basketball, nagsimula rin siyang mapunta sa iba't ibang kontrobersya. Noong 2014, nasangkot ang kanyang pangalan sa mga usaping showbiz na iniugnay siya kay Vice Ganda. Mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon at kalaunan ay humupa rin ang naturang issue. Noong 2018 naman, nasangkot siya sa isang physical altercation sa Quezon City matapos ang isang hindi pagkakaunawaan. Dinala siya sa police station para sa pagtatanong, ngunit kalaunan ay pinakawalan matapos magkaayos ang magkabilang panig. Samantala, naging malaking bahagi rin ng kanyang career ang mga problema sa loob ng basketball teams. Noong 2018, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa Global Port coach na si Pido Jarencio. Humingi siya ng trade at kalaunan ay ipinadala sa TNT Katropa. Ngunit hindi rin naging mahaba ang kanyang pananatili sa TNT. Noong Disyembre 2018, ipinagpalit siya sa San Miguel Beermen. At sa San Miguel, tila nakahanap siya ng panibagong tahanan. Nakasungkit siya ng mga championship kasama ang powerhouse team,
kabilang ang 2019 Philippine Cup at 2019 Commissioner's Cup kung saan naging finals MVP siya. Naging bahagi rin siya ng championship team sa 2023-2024 Commissioner's Cup. Sa puntong iyon, tila nakabalik na siya sa tamang direksyon. Pero may isang bagay na hindi kayang kontrolin ng kahit sinong atleta, ang kanyang katawan. Sunod-sunod na injury ang nagsimulang makaapekto sa kanyang career. Nagkaroon siya ng mga problema sa hamstring, likod at iba pang physical issues na nagresulta sa mahabang pagkawala niya sa court. At para sa isang player na ang pangunahing sandata ay bilis, liksi at explosiveness, malaking problema ang paulit-ulit na injury. Unti-unting nabawasan ang kanyang playing time, bumaba ang kanyang production. At ang dating Terence Romeo na kayang magdala ng opensa ay hindi na palaging nakikita sa court. Dito nagsimulang magtanong ang maraming fans. Ano na ang nangyari kay Terence Romeo? Noong Nobyembre 25, 2024, dumating ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang career. Ipinagpalit siya ng San Miguel Beermen kasama si Vic Manuel sa Terra Firma Deep kapalit ni Huami Tiongson at Andreas Cahilig. Para sa isang manlalarong matagal na naging bahagi ng San Miguel Organization, hindi madaling tanggapin ang ganitong pagbabago. Ngunit sa halip na sumuko, sinubukan niyang magsimula muli. Sa kasamaang palad, muli siyang hinarap ng problema sa katawan. Hindi naging matagumpay ang kanyang panahon sa Terra Firma at kakaunti lamang ang kanyang naging appearances dahil sa injury. Matapos ang 2025 season, hindi na ni-renew ng Terra Firma ang kanyang kontrata. At mula sa pagiging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa PBA, naging free agent si Terence Romeo. Pagsapit ng 2026, wala pa rin siyang bagong PBA contract. Dahil dito, maraming fans ang nagtatanong kung tapos na ba talaga ang kanyang PBA career. May mga haka-haka tungkol sa dahilan kung bakit wala pang kupunang kumukuha sa kanya, kabilang ang kanyang injury history, dating kontrobersya at mga naging problema sa team relationships. Ngunit walang sapat na opisyal na batayan para sabihing may anumang silent ban laban sa kanya. Ang malinaw, bukas pa rin si Terence sa posibilidad na makabalik sa PBA kung may kupunang muling magtitiwala sa kanyang kakayahan. At habang naghihintay, hindi naman siya tuluyang lumayo sa basketball. Noong Enero 2026, naglaro siya sa United Arab Emirates para sa MLV Zamboanga Valientes sa Dubai International Basketball Invitational. Nagbalik din siya sa 3x3 basketball matapos ang ilang taon at muling ipinakita na mayroon pa rin siyang kakayahang makipagsabayan sa ibang manlalaro. Bukod sa pagiging player, nagsimula na rin siyang tumingin sa panibagong direksyon bilang coach. At dito makikita na kahit nagbago na ang kanyang sitwasyon, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa basketball. Mula sa batang nangangarap maging professional player hanggang sa pagtatala ng 83 points sa high school. Mula sa UAAP Rookie of the Year hanggang sa pagiging isa sa pinakamapanganib na scorer sa PBA. Mula sa All-Star MVP at Mythical Team Selections hanggang sa pagiging champion at Finals MVP ng San Miguel Beermen. Napakarami ng narating ni Terence Romeo. Pero kasabay ng kanyang tagumpay, ang mga kontrobersya, injuries at mga desisyong nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang career. At marahil ito ang pinakamahalagang aral sa kanyang kwento. Ang talento ay maaaring magdala sa iyo sa tuktok, pero hindi lang talento ang kailangan para manatili roon. Kailangan ng disiplina, kailangan ng consistency, kailangan ng pangangalaga sa katawan. At higit sa lahat, kailangan ng kakayahang bumangon sa bawat pagbagsak. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang magiging susunod na kabanata para kay Terence Romeo. Makakabalik pa kaya siya sa PBA? May kupunan pa kayang magbibigay sa kanya ng pagkakataong ipakita muli ang kanyang dating galing? O ang kanyang susunod na kabanata ay nasa ibang liga at bilang coach? Ano man ang mangyari, isang bagay ang hindi na mababago. Si Terence Romeo ay nag-iwan na ng malaking marka sa Philippine basketball. At kung sakaling dumating ang pagkakataong muli siyang makabalik sa PBA, tiyak na maraming fans ang muling maghihintay sa dating scoring machine. Dahil ang isang tunay na basketball player ay hindi nasusukat sa kung ilang beses siyang bumagsak. Nasusukat siya sa kung ilang beses siyang bumangon. At para kay Terence Romeo, maaaring hindi pa tapos ang laro. Kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, maraming salamat po sa suporta.